walang isinuksok, walang madudukot. Kung walang itinanim, walang aanihin. Kahit kailan, mas wais talaga ang magtipid. Kaya habang maaga, habang kaya pa, simulan na ang pag-iimpok. Sa mga may trabaho at kumikita ngayon, maliit man o malaki ang sweldo, ang tanong, may ipon ba kayo? Si 1999 Miss Universe first runner-up Miriam Kiambao, takot mag-ubos biyaya. At bukas naman, nakatunganga. Kaya siya'y nag-iipon. Ang kanyang estilo, napag-aralan pa raw niya sa isang financial seminar sa Singapore na ang tawag JAR system. Sa sisteng ito, meron siyang 8 garapon. At ang bawat garapon, may nakatalagang gastusin. Simula ay ang tithe jar, kung saan 10% ng income ko mapupunta sa simbahan. Another 20% goes into my savings to invest. Pangatlo, ang taxes, 12 to 15% ang tinatabi ko dito every month. Ito naman ang education jar. 5% ang tinatabi ko dito para makapag-aral ng isang seminar, isang workshop, isang master's degree. Panglima, ito naman yung live jar or necessities jar, kung saan ginagamit ko siya para sa mga pang-araw-araw kong gastusin. Ito naman ang aking savings to spend, kung saan 5% din ang aking income na pupunta dito. Kung ginagamit ko to para dun sa mga panggastos ko for emergencies. Ito naman ang aking play or entertainment jar, kung saan ginagamit ko siya para ma-enjoy ko naman yung perang iniipon ko. Pero pwede itong pang spa, panood ng sine, pangkain sa labas, o kaya pang travel. 5% din ang income ko na pupunta dito. Ito naman ang charity jar, another 5%, kung saan dito ko kinukuha yung mga pangbigay ko sa World Vision, pang-abot sa mga taong nangangailangan. Bawat garapon din may katumbas na bank account kung saan niya idinideposito ang mga naipon mula sa mga ito. Ang benefit sa akin nito, hindi siya nagagalaw. Hindi siya nasuspend. Tsaka, eventually, yung maliit na tinatabi ko buwan-buwan, lumalaki. Ngayon, nakakapag-invest ako sa property. Meron akong duplex na tinatayo. Meron ako mga property investments na sa awa ng Diyos, meron ako mga tenants. Tapos, doon ako kumikita. Kahit wala akong masyadong trabaho sa showbiz, meron akong kita. Sa mahigit 2 dekadang pamamasada ng tricycle ni Mang Pedro, ni hindi raw niya napaghandaan ang kanyang pagriretiro kahit 60 anyos na siya. Pero ngayon, sa humigit kumulang 600 pesos na kinikita niya kada araw ng pasada, nagtatabi siya ng hindi bababa sa 12 pesos para ihulog araw-araw sa pinagsama-samang alkansya ng kanilang Tricycle Association. Ito ang kanilang trikansya, kung saan ang kanilang ipon direkta nang maihuhulog sa kanilang Social Security System o SSS account. Para sa pagtanda ko, pag halimbawa, magkasakit ako, mauna ko to sa asawa ko, meron silang, hindi na nila po problemahin ng panggastos kung sakasakali ako kumandito sa mundo. Pinaka-konsepto po ng box is magkaroon siya ng pagkakataon na ipunin muna po yun for the meantime hanggang maitawid po nila sa isang buwan yung kanilang ipon at mapatuloy po sa SSS Premium Contribution. Ang kanilang trikansya, mayroong 160 na piraso ng alkansya. Nakakandado rin ito para walang manakawan. 12 pesos kada araw ang inaabiso ng SSS na ihulog ng bawat miyembro. Para sa buong isang buwan, tiyak na aabot sa minimum na 312 pesos ang kanilang maiko-contribute sa SSS. Kapag sumobra ang kanilang naipon, ibinabalik nila ito sa alkansya. Kulang po yung laman ng box nila. Ilalagay po namin muna sa tabi, tapos hinihintay po namin sila para dagdagan nila, kukumplituhin. Ang proyektong ito inilunsad ng SSS noong 2011.
at tinawag na Alkansya Project. Target nitong hikayatin ang mga nasa informal sectors na maging SSS member. Kasama dyan yung mga nagtitinda ng sigarilyo, yung mga sari-sari store, di ba? Yung mga tindero sa palengke, at yung nga, nagsimula kami sa mga tricycle drivers. Ang mga sasali rito makakakuha ng benepisyo pareho ng regular na miyembro ng SSS. So tulad ng isang hulog mo lang, pwede ka na mag-claim ng 20,000 na funeral grant, no? Tapos pag 3 taong hulog, pwede ka ng disability. 3 buwan ng sickness and maternity. At higit sa lahat, syempre, ang pinaka-importante, makakumpleto ka lang ng 120 months o 10 years na contribution, pwede ka na sa retirement pension. Ang kasambahay na si Sofia. Nito lang nakaraang Hulyo, namatay sa komplikasyon ng diabetes ang kanyang asawa. At dahil regular na nakapaghulog noon si Jose sa Trikansya ng Las Piñas, nakakuha siya ng 20,000 pesos na burial benefits. Malaki pong tulong ngayon dahil nga po nung sa oras na yun, syempre mahirap lang kami kahit paano gastusin namin ay naibsa ng kahit konti na siya ay miyembro ng SSS. Napakahalaga ng pag-iimpok. Pero ang katotohanan niyan, ayon na mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 8 sa bawat 10 Pilipino walang ipon. Dito sa bayan ng Malasiki sa Pangasinan, tradisyon na ang pagbubuta sa mga poste ng kanilang mga bahay para gawing alkansya. Si Aling Feliza, humigit kumulang 20 na ang mga buta sa poste ng kanilang bahay. Sa tansya niya, aabot na raw sa 3,000 piso ang nakuha niya mula sa mga ito. Mag-aangkansya ako para sabihin ko, mag-aangkansya ako para pag alambawa walang pera, walang trabaho, may dadamputin ako na pambili. Kabubukas nga lang daw niya ng poste nito lang nakaraang linggo, kung saan humigit kumulang 100 piso ang kanyang nakuha na ipinambili ng bigas at ipinampagamot sa anak niyang may kapansanan. Para mabawi ang inipon, gamit ang lagare, bumutas muli si Feliza ng poste para gawing alkansya. Hindi ko alam kung ano yun. Kailangan ko makuha yan, mapuno. Pero hindi lang sa pag-aalkansya o pagdedeposito sa bangko maaring makaipon. Pwede ring lumago ang pera sa pamagitan ng tinatawag na mutual funds. Yes, mutual funds kasi ginawa siya para sa mga small investors. Imaginein mo, with just a 10,000 na capital, pwede ka na mag-invest sa stock market. Paano nangyayari yun? Dahil ang mutual funds, parang paluwagan yan. Maraming investors ang nag-i-invest doon. Tapos pinamamahalaan siya ng isang expert na fund manager. Ang fund manager na ito ang mag-i-invest depende sa risk profile ng investor. Pero bago raw mag-impok sa mutual funds, mahalaga munang bumuo ng tinatawag na emergency funds para sa mga oras ng kagipitan. Itong emergency funds na ito, usually nasa 6 months ng current na monthly gastos mo. So for example, gumagastos ka ng 20,000 a month, dapat meron ka munang 120,000 sa emergency funds mo. Ito yung gagamitin mo in times of emergencies. Like for example, may na-hospital kang kamag-anak o kaya bigla kang nawalan ng trabaho o kaya na-aksidente ka. Ito yung gagamitin mo. At ilalagay mo lang to sa isang investment na instrument na pwede mong ma-pull out anytime. Importante raw na magtabi ng 20% ng inyong sweldo. Halimbawa, kung kumikita ka ng 8,000 pesos kada buwan, huwag nang gastusin ang 1,600 pesos nito. Unang dapat nilang gawin is examinin nila lahat ng mga gastos nila. Kasi syempre, yun yung unang titignan mo kung gusto mo makapag-ipon. So,
kung saan sila pwedeng makabawas ng gastos, bawasan nila yon. Usually kasi yung mga temptations na yan brought by tinatawag na social pressure. Siyempre, mga kaibigan mo sasabihin nila na, uy, ang ganda ng cellphone ng isa, kailangan makabili ka rin. Sa tingin ko, depende yan sa tao, nasa will and determination niya. Kailangan magkaroon ka ng sariling mindset na ito yung goal ko, kailangan ko tong marating. Ang pagtitipid at pag-iipon na master na raw ng negosyanteng si Paulo. Lalo pat nanggaling daw siya sa wala. Anak ako ng isang overseas contract workers. At the same time, isang public high school teacher. Napapakain naman kami, pero enough lamang yung kinikita ng mga magulang ko para dun sa aming day-to-day na pangangailangan. Nung nagkolehiyo, isinabay niya sa pag-aaral ang pagiging messenger, utility man at kung ano-ano pa. Para makatipid sa pamasahe, nakitira siya sa opisinang kanyang pinagtatrabahuhan sa loob ng 6 na taon. Nilalakad lang din niya ang eskwelahan. At kung minsan, fishball lang daw ang kanyang hapunan. Yun yung nangyari na yung tuloy-tuloy na ginawa mong pagtitipid. Kasi nga, habang syempre sa schools, meron kayong mga projects, meron kayong mga kailangang gastusin. Hindi na ako nanghihingi sa nanay ko, doon na ako kumukuha. Nung nakatapos, ang konting naipon, inilaan ni Paulo sa mutual funds. Nung nakakuha ng dividendo mula rito, ginamit niyang kapital para sa kanyang laundry business. At kahit kumikita na ang sarili niyang negosyo, sobra pa rin daw siyang magtipid. Wala naman kaming aircon. We rent an office na ganito kaliit. Sa taas niya, dormitoryo. Tapos exhaust fan lang. Wala kaming aircon. Tapos industrial fan. We have 2 tables. At 2 lang kami nung girlfriend ko that time. Matapos ang 2 taon, ang dating laundry business, isa na ngayong malaking cargo company. Ang nakikitira noon sa kanyang amo, meron na ngayong sariling condo unit, nakapagpundar na rin ng mga sasakyan. At dahil sa kanyang pag-iipon, kampante na raw siya ngayon sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Gusto nating maging successful sa buhay, gusto nating maging champion sa buhay, kailangan lagi nating iisipin na ang pagyaman hindi dapat madalian. Dapat yan pinaghihirapan. Hanggat maaga, simulan na ang pag-iimpok. Dahil ang kasabihang kung walang sinuksok, walang madudukot, 100% sigurado.